Amen, praise the Lord. At tayo po'y dadako na po sa ating malagang may portion ng ating balagawain, ang banal salita ng ating mahal na Panginoon, dahil po ng ating beloved preacher Roland Cardenas. Praise the Lord. Amen. Praise the Lord, beloved preacher Barding. At masay, praise the Lord. Praise tayo po yung manalangin mga kapatid upang tayo samahan natin mahal na Panginoon. Praise the Lord. Maraming salamat mahal sa pagkataong ito. Sa Friday service na ito, mahal Pinoon, salamat sa unang bahagi sa iyong gawain, mahal Pinoon, sa awitan, tugtugan, sa kasiyahan, mahal Pinoon, sa iyong puso-isipan, sa aming paglingkod si mahal Pinoon, salamat sa mga buhay patutuo, mahal Pinoon, salamat sa mga awitan ng choir, mahal Pinoon, sa pagbibigay, higit sa lahat yung salita, mahal Pinoon. So, ito, patawarin mo ko, mahal Pinoon, sa aking mga pagkukulang, pangunahan mo, mahal Pinoon, ay ang iyong salita, aming pagpag-aral, mahal Pinoon, ay tumimo sa puso-isipan, O Diyos. Tanggalin mo, Malpin, ang lahat na sagabal sa aming kaligitnaan sa pangalan ni Jesus, opposing spirit, doubt and belief, cast out. In Jesus' name we pray. Amen. Ating palapakan natin buhay ng Diyos, mga minamahal. Praise the Lord. Una sa lahat, ang pinakataas na papuri papasalamat. Pagdakila ay tangi sa ating buhay ng Diyos at double honor sa ating beloved Noel Evangelist, Felisdad Almeida, ating mahal pastor, mga pag-aalala sa mabuting turo, magandang turo sa ating beloved San Pastor Linas Amidas, sa salita ang Pinoon, at magandang pagbipo po sa lahat sa ating mga beloved Lord preachers, co-preachers, sa lahat nating mga kapatiran sa gabing ito, na dumalo sa gawain sa mga Pinoon, magandang pagbipo sa lahat ng division ng choir member, musician, lahat. Narito mga bisita, kung mayroon man, sa ating mga viewers sa gabing ito, sa Bayang Dagat, sa buong Israel, sa buong Canada, sa buong Middle East, sa lahat ng bagay, sa lahat ng dako, rather, magandang gabi po sa lahat. Higit sa lahat, magandang gabi sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Ating palapakan natin buhay na Diyos, mga minamahal. Praise the Lord. At sige, praise the Lord. Tayo po ba ay masaya, mga kapatid? Dahil po ay talaga ang mahal Panginoon ay talagang nagbigay ng kasiyahan sa ating buhay. Amen? Yung patutuo natin talagang bagamat nakaranas tayo ng mga pagsubok, ngunit nandyan, nakita natin yung pangkilos ng kamay ng Diyos. Amen? Amen? Yung provision, Panginoon, talagang kasabay natin yung buhay na Diyos, mga kapatid. Kaya hanggang ngayon tayo ay dapat hindi tayo magsawa sa paglilingkod dahil alam natin ang ating mahal na Panginoon ay palaging kasama natin. Amen? So, praise the Lord. Ating buksan ating Bible, mga kapatid, sa Proverbs chapter 4, verse 23. Mga kapatid, ang basahin natin ang Biblia. Tayo po'y mag-aaral sa salita ng Panginoon. From the book of Proverbs, chapter 4, verse 23. Keep thy heart with all diligence, for out of it are the issues of life. Amen. Amen. Kawikaan, kabanatang 4, ang talata 23. Ingatan mo ang iyong puso ng buong sikap sapagkat tinadaluyan ng buhay. Amen. Amen. Ating palapakan ating salita, mahal Panginoon. Praise the Lord. Sabi ng Biblia, mga batid, na keep thy heart with all diligence, for out of it are the issues of life. So ating topic, mga ating pamagatan ng guard your heart. Ating bantayan ang ating puso. Amen. Amen. Si praise the Lord. Ito ang pinakamahalaga na bagay na dapat ating bantayan ang ating puso, mga kapatid. Dahil sabi ng Biblia na keep thy heart with all diligence, for out of it are the issues of life. May nabasa akong kapatid na sabi dito na if you have a wrong heart, then it will become a great issue. Dahil alam natin, mga kapatid, dito sa ating puso, dito nagmumula ang napakaraming issue ng buhay. Amen? Amen? Kaingatan natin ang ating mga desires sa atong puso at isipan, ang ating mga ambisyon sa buhay. Hindi man masama yung mayroon tayong ambisyon. Ngunit, tandaan natin, kailangan natin bantayan ang ating puso. Amen? Dahil lalabas ito ang daluyan ng mga issue. Ito daluyan ng buhay. Lalo ngayon, ang daming issue ng buhay ng tao. Amen? Parating ang eleksyon, kung sa mga politician, ang daming issue sa kanilang buhay. Yung tatakbo ng mga kandidato sa pagka-presidente, talagang may mga issue.
May mga negative issue, may mga positive issue. Ganon din sa ating buhay. Bilang Kristohanon, bilang naglingkod sa mga Pinoon, mula sa puso, lumabas, manggagaling ang napakaraming issue sa buhay. Amen? Si praise the Lord. Kaya mga minamahal, ingatan natin, bantayan natin, ating alagaan ang ating puso. Amen? Si praise the Lord. Minsan ang ating binabantayan, inalagaan yung ating mukha, yung panglabas. Amen? Si praise the Lord. Minsan matagal tayong umalis sa salamin, lalo na sa mga sister, matagal umalis sa salamin. Talagang lagyan natin ng mga whitening na ating mga mukha. Marami tayong ilagay upang ingatan ang ating outward appearance. Amen? Para maging maayos ang ating anyo. Hindi naman masama yan. Pero isang bagay nga, minsan nalimutan natin, yung pinaka-importante, hindi natin naalagaan. Amen? So, praise the Lord. Hindi ko lang banggitin yung pangalan. Merong isang youth choir na lumapit sa isang preacher, nagpa-counsel. Ang sabi niya, Kuya, gusto ko nang bumaba bilang youth choir. Sabi ng preacher sa kanya, Bakit? Bakit ka bumaba? Siya, Kuya, hindi ko kaya. Hindi ko kaya yung naramdaman ko, yung kahinaan ko. Sabi ng preacher, ano ang problema mo, sister? Pagpagamit sa mga Pinoon. Nag-confess siya, sabi niya, isang youth choir, ha? Hindi ko lang banggit na pangalan kayo. Basta kay isang youth choir. Sabi niya, kasi kuya, gusto ko lang bumaba dahil nakonsensya talaga ako dahil mahirap yung kahinaan ko. Sabi ng preacher, anong problema? Nag-confess siya, sabi niya, babae ako kuya, kita mo aking panglabas, babae ako, pero tapatin ko sa iyo na umiibig ako, mayroon akong maramdaman na talagang makrasya ng babae ba? Sa madaling salita, mayroon siyang para mga lesbian ba? May ugali siyang tumboy. Sabi ng preacher, huwag kang bababa. Paglabanan mo yan, mag-ayuno ka, magsumikap ka, magtapat ka sa mga Pinoon. Dahil sa mga Pinoon, walang bagay na imposible. Amen? Amen? Ang nangyari, parang hindi niya binigyan ng hindi niya gitagad ba yung payo. Ang nangyari, talaga bumaba siya. Kaya ating makita, mga minamahal, nga hindi tayo, sabi ko sa yung picture na sabi sa akin ko, sino ba yan? Sabi niya, ano ba, pang tumboy siyang kumilos? Sabi, di kuya, talagang pag kumilos, babaeng babae. Talagang manamit, babae talaga. May tsura. Kuya, bata pa, youth choir kasi. Kumilos talagang, ang tinig, ang boses niya, babae lahat. Hindi ko maka, sabi niya nga, huwag ako magtuba, hindi ko akalain na yan ang counsel niya, na counsel ko. Talagang mayroon palang ganyan. Amen? Amen? Let's say, praise the Lord. Babae siya, pero dahil ang puso ay mandaraya. Amen? Sabi ni Biblia, mga kapatid, na ang puso ay, the heart is deceitful above all things. Ang puso ay higit na mandaraya, higit sa lahat ng bagay. Amen? Diadaya siya. Babae ka, nagpagamit ng pangunit, umibig ka, talagang nakras ka sa kapwa mo babae. Kaya ito po, ating makita, ito ang issue na ito. Talagang ang puso ay mandaraya. Amen? Kaya alagaan natin ating puso, mga kapatid. Itong batang na ito, imula pa itong galing ito sa children's choir hanggang naging youth. Kung mapansin mo, talagang na-brought up ito sa paglingkod sa mga Pinoon, kahit yung mga magulang niya naglingkod sa mga Pinoon, na-brought up ito. Pero bakit nangyari pa nga ganun nga, pag dumating na siya ay malaki na, nakaramdam siya ng pag-ibig sa kapwa babae. Amen? Ito po'y mandaraya ang puso. Kaya guard your heart. Ingatan natin ang ating mga puso. Amen? Amen? Napakarami na ating makita.
Maraming dahil sa puso, pag hindi natin ingatan, marami ng pamilya nawasak. Maraming mag-asawa naghiwalay. Amen? Okay lang, yung naghiwalay, yung hindi pa save sila, maraming hindi pa save, namdyan pa sila higanting reliyon, ay nagkahiwalay sila, ang yung lalaking asawa, naghanap ng iba, yung babae, naghanap ng iba, okay lang yun dahil hindi pa sila save. Yung talagang talagang hindi tayo makapaniwala na parehong save na. Save na, nabasbasan sa totoong iglesia, yung sa GMCIM talaga nabasbasan sila, save na sila, naglilingkod sila mga Pinoy. Ngunit dumating ang araw nga sila po'y naghiwalay. Amen? Naghiwalay niya. Yung lalaki, wala akong pinatamaan to. Ito'y in general. Amen? Dahil ito'y salita ng Diyos. Si praise the Lord. Ang nangyari, puro sila Kristiyana, matagal lang save. Iniwan yung kanyang asawang babae at humanap ng iba. Ang babae naman na iniwan, humanap din ng ibang lalaki. Amen? Si praise the Lord. Bakit nagkaganon nga? Puro sila save. May problema. Ang problema nila, ang kanilang puso. Amen? Pag hindi maayos ang puso natin, pag hindi tama ang puso natin, talagang ang buhay natin, hindi tayo, ang ating paglilingkod talagang maapektahan. Hindi maging maayos ang ating paglilingkod sa ating, hindi tayo maging example sa ating kasambahayan. Amen? Si praise the Lord. Mayroon pa dito, napaka-worse. Isang babae, ang kanyang pamangkin ba? Pamangkin, anak ng kanyang kapatid. Nagsama sila. Amen? Si praise the Lord. That's a praise the Lord. Ito'y karuldumal sa harapan ng Panginoon. Bakit nangyari ito? Dahil nadaya tayo sa ating puso. Amen? Pag hindi tayo mag-ingat, maraming mga kapatiran, hindi natin sabihin nga, tagal ka na sa gawain ng Panginoon. Pag-ingatan natin ating sariling puso. Dahil bago ka maging mabackslide, ang isang Kristiyano, nag-umpisa sa puso. Pag ang puso mo ay talagang maling-mali na, hindi na maayos ang iyong pamumuhay, talagang wawasakin ka ng dyablo. Amen? Si praise the Lord. Let's say praise the Lord. Sa Biblia, sabi ng Biblia, na si King Saul ay hinirang bilang hari sa Israel. Siya ang first king of Israel, si King Saul. Ngunit si King Saul, ang puso niya ay talagang imbis sumunod sa mahal Panginoon, mas natakot siya sa tao kaysa sa Diyos, mga kapatid. At sa madaling salita, hindi na siya sumunod sa kalooban ng mahal Panginoon. Dahil ang sabi ng Panginoon, lipulin lahat ng mga siking agag, papatayin lahat ng mga patayin lahat, ubusin lahat. Ngunit hindi pinatay yung mga mataba na mga tupa. Kaya nagalit ang mahal Panginoon. Kaya ang ginawa, pinalitan siya ng isang tao na talagang nalugod ang mahal Panginoon. Amen? Amen? Ating basahin ang Acts chapter 13. Acts chapter 13 verse 22. From the book of Acts, chapter 13, verse 22. And when he had removed him, he raised up unto them David to be their king, to whom also he gave testimony, and said, I have found David the son of Jesse, a man after mine own heart, which shall fulfill all my will. Amen. Magawa, Kabanatang 13, ang talata 22. At na si aking alisin siya, ibinangon niya si David upang maging hari nila, na siya rin namang pinatotohanan niya na sinasabi, nasumpungan ko si David, na anak ni Jesse, na isang lalaking kinalulugdan ng aking puso, nagagawa ng buong kalooban ko. Amen. Amen. Ating palapakan ang ating buhay na Diyos, mga kapatid. Let's say, praise the Lord. Sabi ng Biblia, mga kapatid, na sabi dito, I have found David, the son of Jesse, a man after mine own heart, which shall fulfill all my will.
Sinabi ng Biblia, mga kapatid, na nakasumpong, sabi ng Biblia, nakasumpong ako kay David, isa sa anak ni Jesse, na isang tao na ang kanyang puso ay ayon sa puso ng mahal na Panginoon. Amen? Amen? Si praise the Lord. Bakit hinirang si David nga kapalit na hari ni King Saul? Pwede naman siguro, ang mahal na Panginoon, pag nakita niya si King Saul hindi sumunod, pwede siya kumuha ng ibang hari sa angkan ni King Saul. Amen? Amen? Dahil ang pagpili ng hari, kailangan pag hari ka, ang maging successor mo, yung anak mo o kapamilya mo. Kailangan na royal blood, kailangan by bloodline o sa kanang angkan nila. Pero bakit ang pinili ay si David? Sabi ng Biblia, dahil si David ay nakitaan ng Diyos na ang kanyang puso ay ayon sa puso ng mahal na Panginoon. Amen? Amen? Si praise the Lord. Kaya pag-ingatan natin, ngayon dito sa atin, magtanong tayo, mayroon ba dito na katulad sa puso ni David? Amen? Ang puso, ang tibok ng puso ni David, ganun na rin ang tibok ng puso ng ating pinakamamahal na Panginoon Hesus. Kung anong gusto ni David, yun din ang gusto ng mahal na Panginoon. Amen? Nasumpungan sa Diyos ang kanyang tibok sa kanyang puso. Si praise the Lord. Ibang klase si David. Although si David nagkasala, alaminin natin. Walang matibay. Mga kapatid, sa Biblia, na sa hindi pa nagkasala si David, hinirang talaga siya na hari sa Israel, kapalit ni King Saul. Inutusan si Prophet Samuel sa Malpinong, puntahan mo. Then nalungkot si Samuel. Nalungkot Samuel na talagang nalungkot siya dahil siya ang naglagay si King Saul. Ngayon, itakwil na. Sabi ng Malpinoon, huwag kang masyadong malungkot. Mayroong ipalit sa kanya. Puntahan mo doon sa bahay, sa bayan ni Jesse. At isa sa anak niya ay langisan mo dahil siya ang ipapalit maging hari sa Israel. Nang dumating si Prophet Samuel, pagkita niya ni Eliab, sabi niya, ito na talaga. Akala niya ito na dahil malakas, gwapo, matangkad, parang panghari talaga yung figure niya, yung katayuan niya, pang king talaga. Ito na talaga. Ngunit sabi ng Panginoon, huwag kang tumingin sa kanyang mukha. Amen? Si praise the Lord. Ating basahin, 1 Samuel chapter 16, verse 6 to 7. Siguro na mag-iso. 1 Samuel chapter 16. 1 Samuel chapter 16, verses 6 and 7. And it came to pass, when they were come, that he looked on Eliab and said, Surely the Lord's anointed is before him. But the Lord said unto Samuel, Look not on his countenance, or on the height of his stature, because I have refused him. For the Lord seeth not as man seeth, for man looketh on the outward appearance, but the Lord looketh on the heart. Amen. Unang Samuel, kamatang 16, ang talatay 6 hanggang 7. At nangyari, nang sila'y dumating na siya'y tumingin kay Eliab, at nagsabi, tunay na ang pinahira ng Panginoon ay nasa harap niya. Ngunit sinabi ng Panginoon kay Samuel, huwag mong tignan ang kanyang mukha, o ang taas ng kanyang kataasan, sapagkat aking itinakwil siya, sapagkat hindi tumingin ang Panginoon na gaya ng pagtingin ng tao, sapagkat ang tao tumitingin sa mukha, ngunit ang Panginoon ay tumitingin sa puso. Amen. Amen. Ating palapakan ng salita ng Panginoon. Sabi ng Biblia, malinaw, sabi ng Panginoon na for man look it on the outward appearance, but the Lord look it on the heart. Amen. Ang tao, ang tinitingnan ng tao, yung inalagaan ng tao, yung panglabas talaga. Amen? Amen? Bakit mahinang mag-amen kayo? Di ba totoo yung mas inangatan natin yung ating buhok, ating kamay, malinis ating kamay, talagang pedicure, manicure, mukha natin talagang makinis, ang ating pangdamit talagang maayos.
Yun ang, hindi naman masama yan, pero nalimutan natin yung pinaka-importante. Amen? Praise the Lord. Sa mga kabataan, bilang paalala lang, ang daming mga choir na suspended. Bakit? Ano nangyari? Kadalasan, dahil sa, sabi nila, yung bagong mga termino, yung char-char, yung parang crush-crush ba? May nakakita ng kapatiran na makita ng mga choir nagsama-sama. Bawal sa isang youth choir o kahit anong klaseng choir, lahat ng division choir, bawal na mag-crush-crush. Amen? Amen? Praise the Lord. Parang mahirapan mag-amen ang ating mga kapatiran ng mga bata. Baka may crush kayo. Amen? Dahil doon tayo nakatingin sa mukha. Wag kayong magtingin-tingin sa mukha. Kaya kung sa mukha kayo makatingin, gwapo, mahilig kayo sa gwapo, mahilig kayo sa gwapa, baka mapahama kayo. Amen? Amen? Praise the Lord. Baka mapahama kayo. Mga minamahal. Anong ibig sabihin, kuya? Pangit ang aming hanapin? Huwag naman pangit. Huwag kang maniwala ni Andrew Ang titingnan natin, huwag sa itsura. Makilala mo isang, halimbawa, mahilig ka, gwapo, pero huwag mong bigyan ng pansin yan. Mag-pray ka sa pagdating ng isaktong edad mo, mga mag-asawa ka, malapit bigyan mo ako ng isang maging aking soulmate na talagang mainiton sa paglingkod sa Ginoo. Amen? Amen? Huwag magdali-dali, mga minamahal. Praise the Lord. Guard your heart, lalo na sa pagrelasyon. Ang daming nakita namin, bumaba bilang choir, nagrelasyon sila, bumaba ako kuya, bumaba ako, both side nila, bumaba sila dahil mas pinili nila yung kanilang relasyon. Pero ano nangyari? Nagkahiwalay. Amen? Nag-away, nagbasagan pa ng cellphone. Amen? Hanggang sa ngayon, makita niyo mga kapatid, sila wala na sa gawain ng Malpinon. Pati ang kanilang mga ginikanan, ilang mamagpapat, doon na sa, naging rebellious pa. Amen? Praise the Lord. Ingatan ang puso. Amen? Dahil, makilala, huwag kang tumingin sa kanyang mukha ng maganda. Makilala mo siya, gusto ko yan, magandang lalaki at saka magandang ugali. Okay, maganda yan. Pero, malaman mo yung isang lalaki na magandang ugali pag wala siyang isyo na babae. Amen? Amen? Yung mabait ba talagang gwapo na, mabait pa, hindi siya mahilig, hindi chick boy ba? Praise the Lord. Wala akong pinatamaan. Talagang salita ang Malpino to, mga kapatid. Kasi, pag masipyat ka, dahil nakita ka, gwapo siya, mahilig ka sa gwapo, pagkat magpadala ka, o niya, chick boy siya nga pagkatao, mapahamak ang buhay mo. Samtang may panahon pa, maging wise kayo mga kapatid. Amen? Yung totoo nagmahal sa inyo mga kapatid, talagang kahit hindi na masyadong magandang lalaki. Sabihin ko sa inyo, kahit hindi siya masyadong magandang lalaki, pag umibig ka na, para na siyang maganda. Siya na ang pinakamagandang lalaki sa buong mundo. Madevelop ka talaga, kahit hindi na siya mas magandang, masyadong maganda. Maging gwapo siya kapag tumibok na ang puso mo. Praise the Lord. Basta mag-ingat kayo, malaman yan, sino nag-sikrito-sikrito, uyab-uyab, delikado. Amen? Dahil, balikta, si ang puso ni David, talagang nakinalugdan sa malapit. Dahil ang puso niya, kung tingnan mo mga kapatid, direct no lang sa Bible, na talagang nang siya ay naging hari na, o bago siya maging hari, di siya biglang naging hari si David. Siya po ay ng alpa, tugtog ng alpa na kay si King Saul. Pag dumating ang mabasamang espiritu kay King Saul, siya magtugtog ng alpa. Mga kapatid. At dumating ang ilang bisis sa Bible, natin mabanggit lahat, huwag tayo sa oras,
mga kapatid, na ilang bisis na si King Saul nagalit kay David. Kay nakita niyo yung iniwan siya, dahil mahirap yung pag hindi ka sumunod sa Malapan. Ang Espiritu ng Diyos, iniwanan si King Saul sa Holy Spirit. Talagang parang madimumpusis siya, mga kapatid. Ilang bisis niya nag-atim siyang hinagisan si David ng sibat, bangkaw ba? Ang nangyari, likay lang si King David, mga kapatid. Iwasan na niya, mapatid niya, hindi talaga siya, mapatid. At yung makita nga si David, ilang bisis siyang tangkaang patayin, pero hindi siya nag-revenge. Amen? Amen? Isang bagay nga kinulugdan sa Malapan, hindi siya nag-revenge, mga kapatid. Sa Biblia, mga kapatid, na ating mabasa, mga minamahal, na si King David, although, tingnan pa isang pang bagay, ulitin ko, ang puso natin ay, si King David ay talagang, ang puso niya ay ayon sa Malapin. Ngunit, kailangan pa rin natin magbantay. Amen? Dahil isang beses, si David nagkasala, nag-commit siya ng adultery at saka murder, nung siya ay doon sa ibabaw ng kanyang palasyo, at nakatingin siya, nakita niya isang babae, si Bathsheba nga naligo. Amen? Amen? Doong panahon nakita siya ng malaswang bagay ba? Kasi nag-uhubad, malaswa. Sa panahon ni David, wala pa yung mga pornography, wala pa yung mga sini, mga internet, wala pa. Talagang live nakita niya na talagang malaswa. Amen? Amen? Ngayon, sa ating panahon, kahit hindi ka pa nagpatong ibabaw sa atop, kahit sa kwarto mo lang, amen? Through internet, pwede ka makapasok, tumingin ng malaswa. Amen? Ingatan natin ating puso, iwasan natin ang mga bagay na hindi kalugod-lugod sa ating malapay noon. Simula nang siya ay nakakita ng malaswa, nagkaroon siya ng lust. Amen? Nang tinanggap natin malapit, talagang ang lust, pinatay sa Holy Spirit po. Ngunit pag tumingin ka ng mga malaswang bagay, hindi mo iningatan ang puso mo, mahuhulog ka sa kasalanan. Amen? Praise the Lord. Grabe na sa Cordoba, yung dati, yung Cyber 6, yung sa internet lang, ipakita yung show your boobs, show your body, bigyan ng parineri, bigyan ng pera yung sa bank to bank. Yung mga magulang, sige nanay, sige, ipihubad ka, total, walang problema, di man ka na-touch, di sa kalab, basta bigyan ka ng pera, makapalit ng bagong cellphone, makaayos ng bahay. Napakasama na sa buhay ngayon. Amen? Iba tayo, Kristyano tayo, dapat maging limitado tayo. Mag-ingat po tayo dahil, mga kapatid, ano nangyari? Nang nagkaroon siya ng lust, tinawag niya, sinipingan niya, nagkaroon sila ng anak, nagbunga ang kasalanan, pagkatapos, para matakpan ang kanyang ginawa, pinatay niya, pinatawag niya si Uriah, yung asawa, pagkatapos ayaw man nga sipingan niya asawa, para matakpan ang nangyari, dahil nabubuntis na, at talagang ipinapatay. Ginawa niyang frontline dun sa battle, sa gira, mga kapatid. Nakasala siya ng murder siya ang utak sa kamatayan ni Uriah. Amen? Amen? Pag makapasok ang lust, talagang madisip ang puso mo. Ngunit ibang klase si David. Tingnan natin. Nang siya ay lumamit na ng propeta at sinabi ang kanyang kasalanan, siya po ay nagsisi. Amen? Sabi niya, create in me a clean heart, O God, and renew right spirit within me. Yun na talaga ang dalangin ni King David. Talagang nagsisi siya, bigyan mo ako ng bagong puso. Amen? Tayo ba? Ganyan ba tayo, mga kapatid? Isa pa sa mga bagay sa Biblia, di natin basahin, mga kapatid, mataas na itong oras. Isabihin ko lang yung verse, pakitiknot na lang, yung sa 2 Samuel chapter 16, verse 5 to 13, mahaba na. Nangyari, mga kapatid, na si King David, isa pa sa mga kinalugdan sa Malapino, si King David, nang siya ay dumating sa Bihurim na lugar,
dumating yung isang lalaki na angkan galing sa lahi ni Saul. Siya ay kinukurs. 2 Samuel chapter 16 verse 5 to 13, kinukurs siya. Pinagisan siya ng bato. Maraming mga talagang gikurs, bagitunglo si David. Sinabihan siya ng mga masamang salita, talagang tinutunglo siya. Mga kapatid, ito ang nangyari. Gamay na lang, ito ang nangyari. Dahil yung kasalanan, although si David ay nagsisisi, pero mayroong consequence sa kasalanan. Amen? Amen? May resulta. Pinatawad siya, po dahil nagkasala siya, naging magulo ang kanyang kaharian, nangyari na ang kanilang anak ni Bathsheba ay pinatay ng mga Pinoon. Yun ang bunga ng kasalanan. Mayroong resulta ba? Consequences, mga kapatid, consequence. Talaga, pinatay ang anak pagkatapos yung anak niya si Absalom, nagrebuilde. Amen? Amen? Nagrebuilde. Hinahanap ang nangyari. Nang nagrebuilde si Absalom, si King David ay umalis sa palasyo. Dahil kanyang anak, ayaw na, hindi niya kayang patay ng anak niya, mag-away sila. Siya ay umalis. Tingnan mo, siya ang magpakumbaba, umalis siya. At hinahunting siya ni Absalom, mga kapatid. Amen? Amen? Hinahunting siya, umalis siya. Dumating ang panahon na habang siya ay naglakad sa lugar ng Baruhim, isang angkan, lahi ni Saul, siya ay kinukurs, sinabihan ng sinabi, maraming mga pangit na salita ang sinasabi, at binabato pa siya, hinagisan pa siya na bato. Sabi ni Abisai, isa sa kanyang mga sundalo, "Malari, anong nangyari? Pahintulutan mo, na pugutan ko siya ng ulo, bakit walang respeto ito? Hari ka, pagkatapos anong ginawa ito?" Sabi ni David, isa pa sa kinalug na malapit, sabi ni David, "Relax lang, kalma lang kayo. Kahit siya ay sinusumpa ako, kahit anong sabi niya, relax lang kayo. Dahil, hindi niyo naunawaan, pati ang aking anak, kung itong Benjamite na ito, na kumukul sa akin, mismo gani ang aking anak ay hinahanap aking buhay. Ito pa nga, ito ay talagang kapartido sa ating kalaban, lahi ito ni Saul. Talagang sumpain ako, mismo ang aking anak, hinahanap ang buhay ko." Sabi niya, pabayaan siya dahil inutusan siya ng Panginoon. Amen? Amen? Dahil naunawaan ni David na siya ay nagkasala sa ating buhay na Diyos. Amen? Alam niya ang consequence, talagang naunawaan niya. Kaya patuloy siyang nagpakumbaba, mga minamahal. Hindi niya binalusan sa pababayaan yan. Dahil ang kanyang ginagawa, mayroong Diyos na buhay na handang gumaganti. Hindi tayo ang gumaganti. Amen? Isa pa sa puso ni David, si King Saul, ilang bisis siyang patayin, tangkaang patayin, hinagisan ng sibat. Mayroong pagkataon, mga kapatid, sa 1 Samuel chapter 19, yata hindi ko kamali, mga kapatid, na nasumpungan niya si King Saul na katulog. Sabi ni Abisai, kanyang high-ranking officer, ito pagkataon na, ibinigay siya ng Malpainon ang buhay ni King Saul, patayin natin, luguan natin ang ulo. Sabi niya, wag. Dahil itong tao na ito ay alam kong lilangisan ng mahal na Panginoon. Amen? Amen? Lilangisan bilang hari. Mayroon siyang respect sa mga taong lilangisan. Amen? Itong mga taong, itong mga rebelde, na pagdating dito, problema, may karamdaman, pinagaling ang mahal na Panginoon. May mga problema, pinagaling, mga sakit, pinagaling, mga mahirap ang buhay. Pagdating dito, pinagpala, naging asenso ang buhay, naging okay na ang buhay, marami ng pira, may masakyan, may bahay na, ngunit dumating ang panahon ay nagrebelde. Amen? Walang respect sa man of God. Si praise the Lord. Mabuti na lang sa ating panahon ngayon, mayroong isang tao na ayon sa puso ng ating mahal na Panginoon. Last verse, Jeremiah chapter 3, verse 15. Anong sabi? Mayroong tao na ayon sa puso ng Panginoon. Jeremiah chapter 3, verse 15. Last verse, mga kapatid. From the book of Jeremiah, chapter 3, verse 15.
And I will give you pastors according to mine heart, which shall feed you with knowledge and understanding. Amen. Amen. Ating palapakan ng ating mahal na Panginoon. Bibigyan ko kayo ng pastor na ayon sa aking puso, na siyang magpakain sa kaalaman at sa pag-unawa. Amen? Amen. Kita ito mga rebellious ng espiritu. Walang respect sa ating mga pastor dahil ang ating mga pastor nag-ayuno, nanalangin upang tayo. Ngayon lang, mayroon tayong kapatiran dyan. Galing sa Olanggo. 19 days na. Ngayong Sunday, mag-21 days na. Baguhan pa yan. July pa na yan. Pero bakit nakarating siya ng ganyang kahaba kung hindi pa totoo ang gawain na ito? Mayroong nanalangin. Mayroong Diyos na nagtuturo sa atin. Mayroong Diyos na nagpaunawa sa atin. Mayroong Diyos na talagang itinuturoan tayo mga kapatid. Dapat tayo, magsikap po tayo mga kapatid. At ating ingatan ating puso dahil alam natin sa puso natin, nandyan kumilos ang malapin. Diyan, ang ating mga puso mga kapatid. Ito ang tahanan ng Diyos. Kaya ang Diyos mga kapatid, palagi nakatingin sa ating puso at isipan, tayo po'y magsikap, mga kapatid, habang tayo, ano na ang kalalagyan, tayo lahat, examine natin ating puso, gaano tayo kalayo sa mahal na Panginoon. Amen? Minsan tayo parang umatkas tayo, parang maramdaman natin na layo sa mahal na Panginoon. Ngunit, mga kapatid, ang Diyos natin ay hindi nagpabaya, mga kapatid. Ang gusto sa mahal na Panginoon, ang puso natin talagang doon lang sa mahal na Panginoon, mga kapatid. Magsikap po tayo, iwasan po ang makamundong gawain dahil ang Diyos marapit nang dumating. Ating awitan nating mahal na Panginoon, guard your heart. Bantayin mo ang puso mo, kapatid. Bantayin natin ating puso, ang ating buhay dahil may Diyos may Diyos mga kapatid na tumitingin sa ating buhay mga kapatid. May Diyos mga kapatid na gusto niya ating puso maging dalisay, maging ating puso mga kapatid maging malinis. Sikapin natin napakasama ng mga sa buhay. Ngayon maraming Christian naging materialism dahil nadaya ang puso. Maraming mga Kristiyano nagkahiwalay ang pamilya, nadaya ang puso, umibig ng ibang babae, umibig ng ibang lalaki. Mga kapatid, dapat hindi mangyari sa ating buhay yan dahil ang Diyos natin ay Diyos ng ayusan, Diyos ng katuwiran na ating awitan, ating mahal Pinoon. Hallelujah. Ating awitin ang awit na ang puso ko'y yung sinisayasat. Dahil ang puso natin, mga kapatid, ang Diyos lang ang nakatingin. Mga kapatid, alam natin, mahina tayo. Pero mayroong Diyos na magtuturo sa atin. Mayroong Diyos na mabigay sa atin ng karunungan, mga kapatid. Hallelujah. Pusong dalisay ang aking nais. Praise the Lord. Dalikayin mo, Hallelujah. Diyos, para sa akin. Pusong dalisay ang Yan ang aking nais ng mga Pinoon, nais. na maging malinis ang ating puso. Dalikayin mo, Diyos, para sa akin. Walang grudges sa ating puso isipan. Isang puso Wala tayong kaaway. na siyo'y namahal. Ang ating kaaway ang Diablo. Isang puso Siya po ang nagbigay upang mabagsak ang tao. na wala Mandaraya ang Diablo. Kapag mayroong Diyos Isang nagbigay ng puso kaalaman, tinitipon mayroong Diyos na naunawa sa anong bagay na dapat natin gawin. Mayroon tayong Espiritu ng Diyos na maramdaman natin upang tayo maging maayos na Diyos. Ayusin natin ating buhay habang may panahon pa. Nakita sa Diyos ang puso. Ang puso. Walang natago sa buhay. Hallelujah. Dalikayin mo, Diyos, para sa akin. Buksan mo ang social media, Facebook. Minsan makita tayo mga kapatid sa Panginoon. Mag-post na mga salita na parang nag-aaway sila. Makita mo nga kahit sa social media, public, hindi ka naman dapat tayo mag-Kristyano. Ayaw liwanag, ngunit mayroon mga nag-post sa Facebook na parang nag-aaway sila. Hindi ka naging ilaw. Bakit ganyan ang ating buhay? Dahil ang ating puso ang problema sa ating buhay.
natin, mga kapatid. Walang bagay na tago sa harap ng mahal na Panginoon. Sikapin natin. Sa oras na ito, mayroon ba, ang puso ba natin ay walang grudges? Ang puso ba natin ngayon, mga kapatid, tayo ba ay talagang walang kaaway o walang sa puso natin? For out of the abundance of the heart, the mouth speaketh. Minsan, makilala ta sa ating mga salita. Kaya mga kapatid, tayo po ay magsikap. Malapit na dumating ang mahal na Panginoon. At ang pag-rapture, dumating man, as if a wink of an eye, biglaan lang, magbago ang ating, magkaroon tayo ng glorified body, biglaan yan mga kapatid na rapture. Ang madala, yung may puso na malinis. Mag-respect sa man of God. Mag-respect sa mga workers. Mag-respect sa kapwa workers. Mag-respect sa kapwa kapatiran. Magmahalan. Yan ang puso na hinahanap mahal na Panginoon. Hindi marunong mag-look down kahit mahirap. Mahalin, ibigin. Walang pag-alinlangan, walang hipokrito na puso, mga kapatid. Kahit sino, lapitan, samahan. Walang pinipili. Ang Diyos walang pinipili isa. Lahat tayo ay kinabagan ng malapit nun. Dapat maging mahabagin tayo sa lahat ng bagay. Hallelujah. Kahit ikay i-course, kahit ikay kutyain, binubuli, pakumbaba lang dahil mayroong Diyos na maghiganti sa bawat tao na tayo po'y maraming tao maiwan sa pagdating ng malapit dahil mayroong mga grudges. Tayo manalangin mga kapatid, tayo magsisi. Praise the Lord, mahal na Panginoon, salamat sa salita ang aming napakinggan. Patawarin mo kami sa aming nagawang kalapasan, mga pagkukulang kasalanan, mahal na Panginoon, kalikuan sa puso't isipan. Patawarin mo kaming lahat, mahal na Panginoon. Hallelujah, have mercy on us, God. Ito sa dalangin namin sa pangalan ni Jesus. Hallelujah, praise the Lord. Sa ating mga pangailangan, tayo po'y manalangin mga kapatid. Sa ating mga pangailangan, ang Diyos, siya po ang supplier sa lahat ng bagay. Tayo manalangin. Upo, dakilang Diyos, sa pangalan ni Jesus, aming pinakamahal Panginoon Jesus, mahal Panginoon, narito po kami lahat. Dumalangin sa iyong harapan, mahal Panginoon, abutin mo lahat ng pangailangan sa lahat ng kapatiran, lahat ng mga workers of Diyos. May makaramdaman, ikaw po ang great physician, ikaw po magpagaling, mahal Panginoon. Itong samot dalangin namin sa pangalan ni Jesus. Ating ipatong ating mga kamay sa ating ulo, parts sa ating mga katawan na may karamdaman, at ating ikas out, mga kapatid. Sa panunodangin namin ating mahal na pastor, sa pangalan ni Jesus, lahat ng uri ng sakit karamdaman, mula sa ulo hanggang sa talampakan, in the name of Jesus, cast out leukemia, TB, diabetes, cancer, at arthritis, ulcer, asthma, may skin allergy, high blood, lahat ng uri karamdaman. In the name of Jesus, lust of the flesh, lust of the eyes, pride of life, masamang puso't isipan, cast out, be healed, in the name of Jesus, be healed, be blessed. In Jesus' name we pray. Hallelujah, praise the Lord, praise the Lord. Talagang Diyos may gusto tayo po, lahat mga kapatid, tayo po tumayo at tayo po sumigaw ng 3 bisis. Magsabi tayo ng praise the Lord, sabay-sabay mga kapatid, sabi, hallelujah, praise the Lord, hallelujah, praise the Lord, hallelujah, praise the Lord. I love you, Jesus, I love you, Jesus, I love you, Jesus. Pero mahal Panginoon, God bless po mga kapatid, at tayo po dadako na sa announcement to beloved co-preacher, Brother Alex, praise the Lord. Amen. Praise the Lord. God bless you po sa ating beloved preacher, Brother Roland Cardenas, sa pagdadala ng banal na salita ng ating buhay na Diyos. Ating palakpakan ating buhay na Diyos, minamahal. Praise the Lord. At tayo ay tuloy-tuloy na po, minamahal, sa ating mga televiewers, newcomers. Tuloy-tuloy po tayo mag-invite, minamahal, sa ating banal na gawain dito po sa Barangay Pitalo, San Fernando, Cebu. Mayroon po tayong 3 times a week na panambahan po, minamahal, araw ng Miyerkules. Mag-upisa tayo alas 4 ng hapon hanggang alas 8 ng gabi. At ang araw ng Biyernes, gaya ngayon, minamahal, tayo nag-upisa ng alas 6 ng gabi hanggang alas 11 ng gabi. At ang araw ng Linggo po, minamahal, tayo po mag-upisa ng alas 10 ng umaga hanggang alas 3 sa hapon. At tuloy-tuloy po ang ating mga programa po, minamahal, sa ating YouTube channel, sa ating Facebook, sa ating mga internet po, minamahal.
ating titingnan po, minamahal, ating mga banal na gawain. Ang Jesus Miracle Hour po, minamahal, gabi-gabi, Monday to Sunday, alas 8 hanggang alas 9 ng gabi. So sa ating mga Pioneer Choir, Youth Choir, ating makita diyan ating mga koryo po, minamahal. No? Yun po ating tingnan, minamahal, huwag po yung malaswa. Praise the Lord, purihin po ating buhay ng Diyos. Ating landline po, minamahal, ating iilista. Ang ating mga cellphone number sa mga prayer and counseling, pwede kayong tumawag sa ating landline, minamahal. Purihin po ating buhay na Diyos at hindi na po tayo magtagal, minamahal. Magpalihans dito po sa harapan, magpa-counsel sa precious area. O tayo po'y tumayo, minamahal, sa ating temporary paghiwalay po, sa ating closing prayer po, minamahal. At ibigay pagkataon sa ating brother Larry Delpo po, minamahal. Tayo po'y tumayo, minamahal. Praise the Lord. Pero para tayo practice, minamahal. No, bukas. No, sa ating beloved Youth Choir, alas 9 hanggang alas 12 ng tanghali. Ang ating beloved Pioneer Choir, alaw na ng hapon hanggang alas 4 ng hapon. Beloved Youth Choir, Pioneer Choir, baru po tayo practice bukas. Praise the Lord. Praise the Lord. God bless you, beloved preacher, Brother Alex Hasoy. Mga imal, manalangin to siya ang temporary paghiwalay. Dakilang magpala po ni mga Diyos, magpangin sa lahat sa pangalan pinakamamahal pa ni Jesus. Maraming salamat po, mahal na Panginoon, sa gamito, sa malaking pribileyo na kayong masamba sa Espiritu Katotohanan. Salamat mo, mahal na Panginoon, maging sa paglangis mo, mahal na Panginoon, sa mga pag-imisi, sa awiting kalangis, sa joyful song, sa limsong, mahal na Panginoon, sa mga patutuon ng kapatiran, kung paano po sila pinagpala, mula po sila naglingkod sa ministry. Salamat, mahal na Panginoon. Pinsalamatan din po namin, mahal na Panginoon, sa pagpaliwanag, pagbibigay sa mga kapatiran tapat, na nagbibigay sila kapathandog, ito gigamit sa mga gawain, mahal na Panginoon. Salamat, mahal na Panginoon. Salamat din po sa lahat ng mga choir, mahal na Panginoon. Hallelujah. Maging sa iyong mga patamis presensya, malapatuloy, binuhos magkaligtaan, malapaginon, purihin ka, malapagin, lalohit, malapagin, banalang salita, na dahil po sa mahal, mangaral sa gabing ito, ng simpleng pagkain sa mga kaluluwa, malapaginon, at nagbibigay sa aming kalakasan, sa paglingkod namin siyo, purihin ka, malapaginon, sa gamito kami po yung dalangin, sa dalangin, ginagalang mga pastor, will Estrada, malapaginon, panghawakan mo kami, hanggang siyong bubalik, malapagin, nawa po yung mandatnan mo kami, na naglingkod po siyong tapat, malapaginon, halilis yung pagbabalik, malapaginon, maging sintimuro paghiwalay-hiwalay, buhat sa mundo, kailan presensya ay sumasa amin. Ingatan mo kami, mahal na Panginoon. Makarating kami sa aming natahanan, mahal na mahal na Panginoon. At susunod gawain, mahal na Panginoon. Sa araw ng linggo, mahal na Panginoon, ibalik mo ang bawat sabi na upang kaming sambahin sa Espiritu at katotohanan. Ito aming samod dalangin sa matamis at makapangyarihan ang pangalan pinakamamahal na Panginoon Jesus. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Praise the Lord. God bless you po sa ating brother Larry Delpo. Sa ating mga kapatiran, mga drivers, no, sa ating mga motorcycle po, may mahal. Mag-ingat po sa pag-drive po, may mahal. Dandahan lang po sa pag-drive po, may mahal. Praise the Lord.